sa topic natin ngayon na about breaking the labels that bind. Ibig sabihin, meron tayong nakaraan na ipinangalan sa'yo. Kaakibat kung ba ng pangalan mo. Like for example, para bang yung mga movies na lang, okay? Tulungan nyo ako dito. Pag sinabing Conan, the Barbarian, okay? Conan the Great. Mukhang panahon ko pa, mga panahon ko pa noon, walang makakasabay. Makakasabay lang dito yung sila Kuya Francis mo, sila Kuya Atan, okay? Okay, pag sinabing Winnie the Pooh, oh, di ba? Pag sinabing Billy the Kid, okay, mga cowboys noon. Anyway, pag sinabing John, pangalan ko, di ba? Pogi. Okay? Or minsan, madalas, mga kapatid, yan yung mga labels na hindi natin ma-overcome minsan. Kung minsan, kung anong tinatak mo sa isipan mo, yun ang nagiging ikaw at pinaniniwalaan mo yan. Now, my question to you this morning is, what negative label follows your name? Pag sinabi yung pangalan mo, ano yung karugtong? At madalas, makinig ka sa akin, katulad ng sinabi ko kanina, pinapakinggan natin yung katotohanan na yan o yung kasinungalingan na yan at nagiging totoo sa buhay natin. Like for example, pag sinabi yung pangalan mo, may karugtong bang tamad? Di ba minsan, no, look at me ha? Okay, look at me. Minsan, yung pangalan mo, kaakibat matawag doon, karugtong niyan kung ano yung karakter mo. At kung ano yung karakter mo, yun ang isinasabuhay natin. Now, maraming taong ganito. Now, tingin sa akin. Nakarinig ka na ba nang sinabi niya, kasi ganito ako noon pa. Tamad ako, introvert ako, doormat ako. Ako yung tipo ng pag sinabing doormat, yung wala kang silbi, hindi ka pinapansin. Pagpagan ka lang. Okay? And then marami sa atin nabubuhay kasi tamad ako eh. Hindi ako makaganito kasi ito na ako. Yan ay labels na ipinangalan sa'yo ng mundo at nakinig ka naman. Kaya nga ang daming mga Kristiyano especially ay hindi nakakapag-move on or hindi magamit sa ministries because of maling perspective or mindset. Yan ang nakakalungkot. And then, marami din sa atin, tingin sa akin, bato-bato sa langit, kaya mamaya may roadmap tayo for discipleship, hindi ako qualified to become a discipler or a disciple. Hindi ako qualified. Kung anong tinatatak mo sa utak mo, yan ang nagiging ikaw. Alam mo ba, okay, lagi ko sinasabi sa inyo, ang pangalan ko nung high school ay Demonito. Biruin mo yan, Tyron the Demonito. Biruin mo dahil sinasabi lagi sa akin yan, okay? Sinasabi lagi ng mga classmates ko yan, even yung teacher ko at yung isang principal ko, sobrang galit sa akin, Demonito ka. Di ba? Lalo na yung teacher ko sa guidance, ay yung sa moral values pa tawag doon. Anong tawag lang sa topic, sa subject na HMRC? GMRC. Good moral, right conduct. Sinabi sa akin ng teacher ko, that time, Demonito ka, kasi nga sinabihan ko siyang prostitute. Okay? In front of many of my classmates. Yung sinabi sa'yo, mapakinig ka sa akin ha, ano yung ngayon na pinaniniwalaan mo pa rin at isinasabuhay mo na yung kasinungalingan na yan nagiging totoo ngayon sa'yo. Maybe ang tatak sa'yo, like for example, Atan, babaero, meron ba kilalang ganyan? Halimbawa lang naman, pero niniwala ako, takot. Paano siya magiging babaero? Takot nga kay Ate Joyce mo. Di ba? Joke lang. Halimbawa ganon. Or ano yung ipinapangalan sa'yo, okay, hanggang ngayon, ikinakabit mo pa rin. Nakukuha nyo? Kung ano yung mga bagay na narinig mo, isinasabuhay mo ngayon. Kaya nga, hindi tayo magiging successful. Now, kapatid, makinig kayo sa akin na, ito yung chain, ito yung gusto na Satan na maging makulong ka, ma-imprison ka, daan sa belief na yan or sa paniniwala na yan. Okay ba ba yun? No, tingin mo yung katabi mo. Ano ang pangalan na pwede mong idugtong sa kanya? Ano yung pagkakilala mo sa kanya?
Okay? Alam mo ba, pangalan ko rin na before, nung ako po ay bata pa, John Swapang. Sino dito na sinabihan ng andamot mo? Alam niyo ba, madamot ako dati? Ako yung tipo ng tao, lagi kong sinabi nakaraan, na kumakain ka na, nakatingin ka pa sa iba. Na ayaw mo magpatalo. Okay? Yan yung pangalan ikinakabit sa akin noon. At ano yung pangalan, okay, na nililabel sa'yo na until now ay nakakulong ka pa rin dyan. Until now, okay, na akala mo totoo yung sinasabi nila at ipinapangalan sa'yo. Now mga kapatid, now look at me. Church, people, leaders, God's power is bigger than your past. God's truth is bigger than your opinions or opinion ng ibang tao tungkol sa'yo. Ang totoo ay ikaw ay hindi ganyan. That's why, nako church, God's power, okay, a new God-centered view of you. If you read in 2 Corinthians 5:17, ito yung tingin ng Diyos sa'yo. Now church, listen to this. Can we read this together? Sabi doon, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. The moment you receive Christ as your Lord and Savior, nung nakita mo yung grace, na-experience mo yung grace and love niya, nung iniligtas tayo ng Panginoon, nung nakilala mo siya bilang Diyos, kung sino siya sa'yo, bilang Diyos sa puso mo, binago na yung pagkatao mo. The old has gone and a new life has begun. Now, mga kapatid, tingin sa akin. Now, look at me. If this verse, if you are belongs to God or to Christ, how come? Now, look at me. Bakit ang dami sa atin namumuhay sa nakaraan? Namumuhay kung ano yung pagkatao mo na nilabel sa'yo ng mundo. Bakit ang daming ganyan? Kung siya ay binago ni Kristo. Now, church, makinig ka sa akin ha. Kung binago ka ni Kristo, dapat pati yung pag-iisip mo, yung karakter mo, yung puso mo ay nabago din. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay sobrang makapangyarihan na kayang baguhin ang puso ng bawat isa. Now, mga makinig sa akin. Kaya huwag kang mamuhay according sa sinasabi sa'yo ng mundo. You are a new creation. Sabi mo kastabi mo, magbinago ka na. Magbago ka naman. Mag-step forward ka naman. Makipag-cooperate ka naman sa banal na Espiritu o dun sa Holy Spirit na meron sa'yo. Okay pa ba yun? Ayusin mo naman yung pag-iisip mo. Ayusin mo naman yung lumalabas sa bibig mo kasi hindi ka na yung kagaya kahapon. Tinubos ka na ng Panginoon eh. Binago na tayo. Dapat pati yung actions natin, dapat meron tinatawag na progress, nagbabago paunti-unti. Hindi ko mo sinabing overnight, nagbago ka na. Pero dapat merong improvements. Pwede ba yun? Pwede yung tapikin kasama nyo, alam mo, good job. Sabi mo, good job. Nabilang ko tuloy ako, good job. Merong changes sa'yo. Okay? Sa mag-asawa, sa mag-asawa, sabi mo naman sa asawa mo, uy, kahit papano. Diba? Kahit papano. Lagay mo pa lang sa awa ng Diyos dito lang. Kahit papano. Mayroon changes sa'yo. Na-observe ko yan. And good job. Keep it up. Let's celebrate. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kasi nga ikaw, mga kapatid, ang bawat isa ngayon ay hindi ka lang church goer. Tama? Hindi ka lang Kristiyano every Sunday. Hindi ka lang nandito para lang umupo dyan at magpalamig at naghihintay ng breakfast na dala na ating step nyo. Hindi ba ito yung umaga? Palakpan natin si step, may dalang pagkain, ano? Tsaka yung mga leaders na nag-ambag-ambag. May pichi-pichi kanina, ano? So, o nga pala, palitaw. Okay? Can you imagine? Hindi ka na yan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako ito.
Sabi mo nga, hindi na ako yung dati. Ako yung binago ng Panginoon. Sabi mo katabi mo, binago na ako ng Diyos. Kung palamura ako kanakaraan, sabi mo, mas palamura ako ngayon. De, joke lang. Nagbago, ano? Talagang nagbago. So church, listen to this. Can we read this one more time? Okay? 1, 2, 3, go. If anyone who belongs to Christ has become a new person, the old life is gone and a new life has begun. Now, church, kinig sa akin ulit. Importante ito. May question to you. Napaka-importante. Belong ka ba sa Panginoon? Yes or no? Yes or no? Yes or no? May nagbago ba sa'yo? May magbabago pa ba sa'yo? Willing ka ba bang umalis sa comfort zone mo? Willing ka bang umalis sa box na inilagay kung saan ka inilagay ng mundo at magtingnan mo yung sarili mo sa mata ng Panginoon? Yes or no? So yung past mo ay hindi na ikaw. Ang masaya, ang nakakalugot isipin daw mga kapatid, kilala ka ng dyablo at tinatawag ka niya sa iyong kasalanan, sa iyong pagkatao nakaraan. Kaya ka naniniwalang ganyan. Tama? Pero ang Diyos, mas kilala ka at tinatawag ka sa iyong pangalan sa bagong ikaw. Yun ang nakakatuwa at nakaka-bless dahil, naku Lord, pag sinabi mo na experience mo because I am now belong to you, dapat yung Panginoon, yung anong isipan mo, kung ano yung puso mo, dapat yun din ang magiging puso't isipan ko. Hindi ano yung makukuha ko, kundi ano yung maibibigay ko or ano yung contribute ko sa pag-advance ng iyong salita, sa pagpapalaganap ng iyong salita sa sangkatauhan. Hindi ako nandito para maging consumer. Getting past your past. Nagkasala ka noon, pero ikaw ay pinatawad na, dapat magbabago na ngayon yung puso mo at takbuhin ng utak mo. Naintindihan niyo ako? At ang nakakatuwa, mga kapatid, now tingin ulit sa akin, nung iligtas tayo ng Panginoon, nung sinabi niya, you are now a new creation. Hindi niya binanggit ko ano yung kasalanan mo. Nakuha niyo? Tiningnan niya yung step, yung first step mo sa pagsunod sa kanya, yung pagbangon mo, nakasama siya. Kapatid, hindi tayo, kung hindi ka ginawang ganyan, na maging ganyan lang. No, more than that. Baguhin natin yung ating perspective. Baguhin natin yung label natin. Now, church, kung ano yung karugtong ng pangalan mo, kung ano yung magiging pangalan mo at nilalagay mo yung sa label ng pangalan mo, yun ang magiging ikaw. At doon ka, mag-uugat. Kaya dapat lagyan mo ng pangalan mo kung sino ka. Kung ano ka sa Kanya. You are now a new creation. You are God's disciple. Overcomer. Even though may mga challenges, may mga trials sa dinadaanan mo, overcomer ka, hindi ka biktima. Nakuha nyo? Are you with me? Because you are now a new creation in Christ. When you are, now church, listen to me, if you are belong to Christ, church, listen, hindi ka kampante o hindi ka magiging masaya sa anong meron ka ngayon. Kontento ka ba the way how you serve God? Kontento ka ba how you read His Word? Kontento ka ba sa pag-a-apply ng nababasa mo sa Kanyang salita? Kontento ka ba na hindi ka nag-share ng salita ng Panginoon? Dapat yan ay magbago. Dapat, Lord, gusto kong magbago everyday. Kasi yun ang dinesign mo sa akin. Magbunga ng marami. Hindi lang maging ganito. Okay na ako, nakapag-church na ako, nakapag-disciple na ako, nakapag-grow group na ako, pero wala kang ginawa, alam mo yun, ng effort mo talaga. Nakuha niyo ba ako? Oh, sila Emerson, akong very, very mga matalinong tao to, namana niya utak ko. Okay? Hindi sila kontento sa mga grade.
yung grade nila kung ano yung presyo ng gasolina ngayon. Grabe. So, hindi pa sila makontento. Gusto lang mag-excel pa. Okay yan. Sana ganun yung mindset natin mag-excel pa, hindi lang sa mga achievements, kundi mag-excel pa sa spiritual life. Nakuha nyo? Always seek for advice. Always seek na kung saan ka matututo. Mag-learn. Huwag mong i-avoid yung pain, necessary yan. Huwag mong i-avoid yung brokenness, necessary yan. Para na yung character natin lalong mag-grow and strong. Are we clear? But magsisimula yan kung ano yung pagkakilala mo sa sarili mo sa harap ng Panginoon. Kung ano yung level na kasinungalingan na dapat mong palitan ng katotohanan na sinasabi sa iyo ng Panginoon. Are we clear? Can we read this together? Kung katabi mo asawa mo, kaibigan mo lalaki, sabi mo, if we are belong to Christ, sabi mo nga, personal, if we are belong to Christ. Ano sabi doon? Has become a new person. If I belong to God, if I belong to Christ, now church, sabi mo, mas malakas, declare, the old has gone, the new has begun. Maybe, kilala mo lang siya, pero hindi mo talaga nakilala kung sino siya. Now, kapatid, if you are belong to Christ, God will give you a new name. If you read in Isaiah, one of my favorite verse, sinabi doon, you will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. Wow! Meron ka ng bagong pangalan. Now, mga kapatid, tingin sa akin, listen to this. Hindi lang bagong pangalan ang ibinibigay sa'yo, kundi yung bagong pagkatao. Nakuha nyo? One of my favorite character is Abraham. Before siya maging Abraham at yung kanyang asawa na si Sarai, ginawang from Abram to Abraham and Sarai to Sarah. Abraham and Sarah means magiging parents sila lang of all nations. Even Jacob. Alam mo ba ang pangalan ni Jacob? Ang label niya is deceiver, trickster. Okay? Manggagamit. Sa term natin, manggagancho. Pero ginawa ng Diyos yung Jacob to Israel. Ang ganda, di ba? In Gideon, if you know Gideon, di ba, sa pinakaduwag na tao. Nandun lang sa wine press, nagtatago, nagpe-press because pinakamababa yung kanyang clan. Pero yung angel of the Lord, nag-appear sa kanya, nung tinawag sa kanya, a mighty man of valor. From sa pagiging duwag, nagiging mighty warrior. Nakakatuwa nung tinawag ka ng Diyos, nung nakilala mo si Kristo, hindi ka na ganyan. Ang tinawag sa you are now an overcomer, a salt and light, a masterpiece. Oh, naku, church, yan ang pagkakilala mo sa Kanya, yan ang pagkatao mo sa harap ng Panginoon. Dapat mong ipasok yan sa kokote mo at dapat nating ipamuhay. Nakuha nyo? Kung ang identity natin, ang pangalan mo ngayon ay salt and light. Nako, dapat nating ipamuhay yan. Nakuha nyo? Tahimik kayo. Are you with me? Anong ngayon ang nagkarugtong ng pangalan mo? Kapatid, alam nyo ba, ako, pag sinabing Pastor John or John, alam mo ba, yung mga kilala sa akin is laging mayroong tinatawag na Superman. Alam mo si Pastor Sunny, makikilala niyo someday yun. Sabi niya, sabi ko, magkita tayo. Sige. Sabi ko, nakasasakyan ako. Sabi niya, sige ako din. Nagkita kami sa isang lugar na hindi ko sinabi sa kanya plate number ko at saka yung kulay at brand ng kotse. Sabi niya, paano ko makilala si John? Wala siyang pantawag. Alam ko na kung paano. Alam niyo paano? Wala pa akong sticker ng logo ng City Light before. Ang meron sa kotse ko is logo ni Superman.
Nakilala niya ako from that. Ayan na si John. Because Superman, church, kung ano yung pagkakaintindi mo sa sarili mo, why Superman? Because for me, I can do all things through Christ who strengthens me. Church, kung ano yung pinasok mo sa kokote mo, magbubunga ka dyan. Diyan ka uugat. Mag-grow ka sa pangalan na yan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kahit na anong balakid, kahit na magutom man ako, wala, because I can do, word do, extra, because through Christ who strengthens me. Sabi ko sa inyo, ang sa City Light, hindi naman smooth ang City Light. Ang daming problema dito. Di ba yung katabi mo? Di ba problema na? Ang dami. There are times na I want to quit. There are times na naaayaw na ako. There are times na nagtatanong, bakit? Pero because of that name, I am new creation. Tinawag ako ng Diyos hindi para maging biktima, hindi para quitter. Nakuha nyo? Tinawag ka ng Panginoon as overcomer. Nakuha nyo? Huwag kang sumuko. Although mayroong problema, may mga trials, huwag kang sumuko kasi hindi ka weak warrior. You are a mighty warrior called by Him. Di ba ganda na kanta nila? I am who I am because the I am tells me who I am. The great I am. Walang iba kundi yung ating Panginoon. Ano mang sabihin ng ibang tao na bobo ka, mahina ka, wala kang kwenta, hindi yan magiging it doesn't matter because nakafocus ka kung ano sinabi sa'yo ng Panginoon. Ang new ikaw, galing di ba? Hindi ka na dati, you are a new creations. Are we clear? Is God good? All the time, God is good. Now mga kapatid, mga Kristiyanong tamad-tamad, oras na para makilala mo yung sarili mo na you are the salt and light. You are forgiven. You are transformed. You are healed. Kumbaga, overcome love. Ako, church, makinig ka sa akin. Ang daming pwedeng ibansag sa'yo ng Panginoon. Ang kailangan mo lang intindihin mo at unawain mo at isabuhay mo. Grabe no? You are forgiven. You are a child of God. Ang kanta kanina, ang gaganda ng kanta kanina, ikaw ay anak ng Diyos. Pero ang problema, namumuhay ka sa pagiging anak ng teteng. Di ba? Ay, nako. Pangalawa, church, hindi lang new name ang ibibigay sa'yo. If you are belong to Christ, hindi lang new name, pati new purpose. Meron ka ng purpose. Hindi ka lang naligtas para maging SSS dyan, sitting satisfied, kundi may purpose ka na. May dahilan ka na para mabuhay. May dahilan ka na para magpatuloy. May dahilan ka na para lalong mag-serve sa Panginoon. Now, kapatid, now look at me. Serving God ay hindi lang sa pagtugtog, hindi lang sa ministry ng City Lights. Serving God by loving your family and your children, by discipling them, by leading them to the Lord, by showing them yung example natin, modeling sa trabaho. Saan pa? Sa pag-aaral, sa lahat ng ginagawa mo. Are we clear? God will give you a new name. Now, this time, itong verse na to, gusto ko sinabi ni Jesus Christ kay Peter, Peter, who do you say I am? Sino ba ako sa'yo? And then sabi dito sa verse na to, if you read in Matthew 16 verse 17, Jesus replied, Blessed are you, Simon, means Peter, son of Jonah. Not Jonah yung Jonah na iba to, ibang Jonah to. For this was not revealed to you by men, but by the Father in heaven. Why? Ano sinabi ni Peter? You are the Messiah, the Son of the living God. And I tell you that you are Peter, and I tell you
that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Now, the true name of Peter was Simon. Alam mo ba yung character ni Simon o ni Peter? Unpredictable at undependable. That's why he denied Jesus 3 times. Grabe dito, nung nakita niya ulit, Peter, bibigyan kita ng bagong pangalan from Simon to Peter, and from that name, ikaw, dito ko ibibuild yung rock, yung church. Now kapatid, dito na ila-elaborate niya, but look at me. Si Peter ay isa sa mga nag-found ng Christianity o ng church. At si Peter din, nagkaroon siya ng bagong purpose na unahang disciple na mag-preach ng gospel. Nakuha nyo? Is God good? Grabe, no? And even Peter failed, 3 times. Kapatid, tanong ko lang sa inyo, na-failed na ba natin ang Panginoon? Now, question to you now. Look at me. Please look at me. Ano ang purpose ngayon mo? Ano ang purpose ngayon mo? Ano ang purpose mo ngayon? Okay? Ano ang purpose mo? Bakit ka nandito? Anak ka ba ng Diyos? O anak ka ng teteng? Ikaw ba yung healthy Christian o yung manas na Kristiyano? Dinisign ka ng Diyos, hindi maging ganyan. Di ba, natawa sila, manas. Nakakatawa-tawa, manas. Tabang hangin. Pero church, dinisign ka hindi para maging ganyan. Are we clear? May purpose. Alam mo, nung nakilala ko si Kristo, goal ko, lumayag. Kaya meron akong ginawang theme song ko. Alam mo, church, bigyan ko ng tip. Tip. Dahil natuto ako mag-compose ng song at mag-create ng song. Sinubukan kong gawin, kanta, yung aking testimony. Habang minsan pag ako ay nangihina, pinapakinggan yung testimony ko. At from there, nakikita ko yung purpose ko lalo. Paparinig ko sa inyo someday, promise. Anong gusto nyo? Tagalog? Rock? And medyo may pagka-worship. 3 klase. Para lang makanta mo. Para lang maintindihan mo yung purpose mo. Na kapatid, likas na ba? Sabi mo kasabi mo, may purpose ka. May purpose ka. And then lastly, hindi lang new name. Ano yung pangalawa? Hindi lang new purpose. Ano yung pangatlo? New future. Sabi doon, if you read Jeremiah 29:11, I know this verse was already fulfilled sa bayan ng Israel, pero church, listen to this, pwede pang mangyari sa'yo. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Now, marami sa atin dito nangangamba sa future, tama? Kung anong meron sa future. Okay? Kung may trabaho ka ba sa future? Kung meron ka bang uwian sa future? Kung may asawa ka ba sa future? Alam mo yung mga ganon? At sa mga single, hindi mo din alam kung paano mag-aasawa ka pa ba? Hanggang kailan ka maghintay? Di ba? Yung iba sa atin mga single, mukhang lahat na ng mga matitinong babae at mga lalaki nakuha na ng mga matitinong tao. Pero mga kapatid, hintay ka lang. Sabi mo hintay ka lang. May panahon sa iyong Panginoon. Huwag mo hayaan na yung worry mo ang sisira ng faith mo sa Panginoon. God will give you a new future. Now, kaya nga sabi ko sa inyo sa mga single, huwag kayo mag-alala kung wala ka pang asawa. One of my favorite character sa Bible, alam niyo sino? Babae. Her name was Rahab. Alam mo ba yung pangalan niya? Anong karugtong ng pangalan niya? Rahab, the harlot, or sa mas mababaw, the prostitutes. Rahab, the prostitutes. Yun ang bansag na pangalan sa kanya kasi yan ang trabaho niya. 2 klase ng prostitute.
nung unang panahon. Sa sosyal, okay, sa temple ka, or doon ka sa pinakamababa. Si Rahab ay belong sa pinakamababang prostitute. But, now church, if you read in the book of Joshua, nung nakilala ni Rahab yung pangalan kung sino yung Diyos ng mga Israel, kung ano yung ginawa ng Diyos sa Israel. Alam mo, church, gusto ko yung word na nilagay doon, yung and Rahab, her heart was melted. Ang galing. Nung nakilala niya kung sino sinasamba ng mga Israel na tunay na Diyos, yung puso niya ay parang natunaw, kumbaga nabasag, dinurog, at kinilala niya. Now, after a long waiting ng kanyang naghahanap ng mga papakasawa niya, ibinigay sa kanya yung pinaka-righteous man. His name was Salmon. Grabe, na kapatid, righteous and prostitutes. Alam nyo ba na 8 times o 6 times na babanggit ang pangalan ni Rahab sa Old and the New Testament? Now church, kung tama ang bilang ko, 5th generations from Rahab and Salmon, doon lumabas ang ating Savior na walang iba kundi si Jesus Christ. Sa paghihintay mo, sa ginagawa natin na hindi ka na ganyan, kagaya ng pagkakilala ng mundo, no, kapatid, balang araw makikita mo yung bunga ng ginagawa mo ngayon. Tulad ni Rahab, perfect time sa kanyang lineage because from Rahab to prostitutes, I do believe, ang pangalan niya ngayon ay hindi lang prostitutes, but Rahab full of faith, obedience. Yung pangalan niya pinalitan. Biri mo sa lineage niya, pinanganak si Jesus Christ. Because Rahab melted, her heart was melted when knowing the Lord. Sana mga kapatid, sana. Hindi porket nandito ka every Sunday. Part ka ng ministries o yung ginagawa mo kung ang puso mo ay hindi nagbago. Sayang. Kung ang puso natin na natiling matigas, na natiling ganyan sa pag-akilala mo, okay, sa sarili mo, na kung sinasabi ng mundo, ano kapatid, hindi ka magbubunga. Kahit na saan ka pa magpunta. Kung ang puso mo ay hindi na bago, kung karakter mo ay hindi na mold, yung mindset mo, yung perspective mo na hindi mo kinilala yung sarili mo sa harap ng Panginoon, kung ano yung pagkakatawag sa'yo, kapatid, sayang. Sayang. Sabi mo sa tabi mo, sayang. Sabi mo, sayang. Sayang oras mo. Oras na pa tayo, i-live up natin yung pagkakilala sa'yo. Sabi mo nga, I am loved by God. Sabi mo, I am His child. Sabi mo, I am forgiven. I am Dasma. Alam mo yung Dasma? You are what? You are God's ambassador. Yung S, you are the salt and light. Letter M, you are God's masterpiece. Ano yung last? Letter A, you are an overcomer. Ipamuhay mo yan. Nakuha nyo? Ipamuhay mo yan. Sabi mo, mabuhay ka naman. Kumilos ka naman, sabihin mo. Sakalin mo nga. That's why church, alam mo, nakakatuwa, yung mga Kristyano, ay mga leaders natin dito na hindi humihinto, kaka-reach out. Amen? At saludo ako sa mga gumagawa ng disciples at involved sa discipleships. Church, grabe, hindi mo man makita ngayon magiging bunga, balang araw, papalakpakan ka sa langit pagkaharap mo na ang Panginoon. Amen? Maybe, yung dinidisciple mo ngayon ay magbunga na maging leader ng ating bansa balang araw. At because of values, because of your time na ininvest mo, because willing kang mag-extra mile, baka yung values na yung faith niyan ay maipasa sa pinakadulo-dulo ng kapu-apuhan ng taong dinisciple mo. Amen? Kagaya ni Rahab.
Ang dami mga pangalan sa Bible na binago ng Panginoon dahil may purpose. Dahil nakikita ng Diyos yung magiging future nila, yung ginagawa nila sa magiging contribution sa pag-advance ng kingdom ng Panginoon dito sa lupa. Amen? Are you excited sa second coming of the Lord? Yes or no? Yes or no? Yung malakas na nagsabing yes, sila yung may mga malalaking utang eh. Yes! Para matapos na yung mga utang namin, mga bayarin namin. Balik ka na, Lord! Di ba? Pero kapatid, nakakatuwa, ano? Kung excited tayo, look at me. Tingin sa akin. Kung excited ka, okay? Ano ang ginagawa mo ngayon para mapabilis yung kanyang pagbabalik? Tingin mo yung buhay mo ngayon. Excited ka bang salubungin siya? Para ka bang aso ko na si Coffee? Tuwing darating kami, grabe kung makapag-wiggle-wiggle dyan saan. Talaga totoo. Alam mo yung gano'n. Lahat yung buntot, di ba hotdog yun? Mga gano'n. Excited ka ba sa kanyang pagbabalik? Nasasabihin na sa'yo, well done, my good and faithful servants. Welcome to the place where you belong. Wow! Sasabihin mo, Lord, I did my best. Did my yes. But I guess ano yun? Church, did you do your best? Yes or no? Now, ang sarap, diba? Who do you think you are? That's why, sa last verse na to, sabi doon, Church, forgetting what is behind and straining forward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me in heavenward in Christ, forgetting what lies behind. Kung ano yung kasalanan mo, ano yung mga failures mo, ano yung pagkatao mo nakaraan, kalimutan mo na yan. Kasi bagong nilalang ka na. Tawingin ka dun sa finish line kung saan si Kristo naghihintay sa'yo. Amen ba yun? May tahimik ka. Amen ba? Straining what is ahead. God is waiting for you to finish the race. Amen? Wow! That's why run with perseverance, kapatid. Hindi pabilisan dito. Kahit gumapang ka, basta tapusin mo yung takbuhin. Huwag kang mag-give up. O sana pagdating mo doon, hindi ka talunan. Yung bang pagdating mo doon, with yung bang taas noo. Okay? Kahit kanino na ikaw ay Pilipino. Kanta pala yun, sorry. Are we clear? Is God good? All the time. Now, church, my question to you, who do you think you are? You are, ano? As child of God. You are, ano? Nagugulat eh. Ikaw, sino ka, Louie? An overcomer. Sino ka, Julie? Sampalin mo, sino ka ako? Sino ako? Is God good? Church, no, simula ngayon, sana tingnan mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon. Father God in heaven, thank you so much.